Dahil sa giyera sa Middle East, nagkaroon ng matinding problema sa supply ng langis sa maraming bansa. Nalimitahan kasi ang operasyon sa Strait of Hormuz kung saan idinadaan ng 20% ng oil supply ng buong mundo. Ang presyo po ng krudo umakyat sa halos $150 kada bariles. Ano-ano nga ba mga hakbang na ginawa ng iba't ibang bansa para maibsan ang epekto ng krisis sa mga mamamayan? Batay sa presentasyon ni Senador Bam Aquino sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ang bansang Australia kinalahati ang kanilang buwis sa langis at nagpatupad ng libreng sakay sa mga pampublikong transportasyon. Samantala sa New Zealand naman, namahagi ng linggo-linggong cash assistance para sa ilang low-income families bilang bahagi ng kanilang fuel relief package. Ang bansang Ethiopia naman, fuel subsidy para sa lahat, hindi lang para sa transport sector. Ang bansang France, may pinamamahagi ring fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Tinanggal naman ng Vietnam at India ang excise tax sa krudo. Habang sa Pakistan at Bangladesh, isinara muna ang mga paaralan at nagpapatupad ng online class sa mga estudyante. Dito sa Pilipinas, nagpatupad na rin ng libreng sakay ang national government pati iba't ibang lokal na pamahalaan. Namahagi na rin ng gobyerno ng cash aid at fuel subsidy sa transport sector. Pero ayon sa ilang driver, kulang pa ito sa mga ginagastos sila sa pagpapakarga ng petrolyo sa kanilang mga minamanehong sasakyan. Hinihintay pa rin ngayon kung kailan gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang bawasan o suspindihin ang fuel excise tax. Inaabangan din ang mga susunod na hakbang kaugnay sa mga panukala at petisyon tulad ng taas pasahe at suspension ng value-added tax sa petrolyo.